Hi everyone, welcome po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ako po muli ang iyong lingkod, Pastor Charlie Dakotanan ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church, Kamarin Family. Welcome everyone sa lahat po ng mga nakatune in sa oras na ito. Welcome po sa inyong lahat. At sa lahat po ng mga nakatune in sa iba't ibang panig ng ating bansa at maging sa iba't ibang panig ng daigdig. Welcome ko po kayong lahat. Purihin ng Diyos. It is a great privilege na tayo po ay makapakinig muli ng salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. So ngayon ay dadako na tayo sa ating pakikinig ng Word of God. But before that, tayo po muna ay sumandaling yumuko at manalangin. Heavenly Father, we thank you sa oras na ito, Panginoon, sa opportunity na ibinigay mo sa amin upang kami muli makapakinig ng salita. Thank you, Lord, na ang iyong salita ay napakahalaga sa bawat sa amin, sapagkat ito ang aming spiritual food, Panginoon. Sabi mo nga, O Diyos, sa Matthew chapter 4, verse 4, that man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of thy mouth. Father, we thank you. We glorify your holy name. In Jesus' name, Amen. Amen. So, purihin ng Diyos. So, sa oras na ito, ay kunin na po natin yung ating mga Bible, notebook, at tayo po yung mag-concentrate sa pakikinig ng salita ng Diyos sa oras na ito. Amen. So, ating kunin yung Bible natin at buklatin natin sa Book of Psalms chapter 18 verse 2. So, ito po yung declaration ni Haring David. Sino ang Diyos sa kanyang buhay? Amen. Okay, so sige po, kunin na po natin yung mga Bible natin at atin na pong buksan ang ating mga banal na kasulatan at yayain na rin po ninyo mga membro ng inyong pamilya na sila rin po ay sumandaling umupo at makinig ng salita ng Panginoon. Amen. So, purihin ang Diyos. So, atin pong basahin po sa Book of Psalms chapter 18 verse 2. So, babasahin ko po sa King James Version. So sabi rito, the Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my buckler and the horn of my salvation and my high tower. Okay po? So basahin naman po natin sa Tagalog. So, sabi naman po sa Tagalog, sa Mabuting Balita, Biblia. So, sabi dyan, si Yahweh ay batong di matitibag. Matibay kong muog at tagapagligtas. Ang Diyos ang sa akin nag-iingat. Tagapagtanggol ko at aking kalasag. Hallelujah. So, pagpalay ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo'y sumandaling yumuko at manalangin muli. Lord, thank you once again sa aming mapapakinggan yung salita. Mangusap ka sa bawat isa sa amin, Panginoon. Purihin ang iyong pangalan. Let thy name be glorified sa kabuuan ng pag-aaral na ito ng salita. Holy Spirit, we thank you. We acknowledge you. You are a great teacher sa oras na ito, Panginoon. All honor, glory, power belongs to you in Jesus' name. Amen. Amen. So, purihin ng Diyos. So, I would like to share to you. So, nais ko pong i-share sa oras na ito ang ating paksa na pag-uusapan ay patungkol po sa deklarasyon ni Haring David. Sino ang Diyos sa buhay niya? So, King David declaration, who God is in his life. Sino ba ang Diyos sa buhay niya? Okay, so sa buhay mo, sa buhay natin, sino bang Diyos? Ano ba ang declaration natin patungkol sa Panginoon sa ating buhay? So si David ay napaganda ang kanyang declaration. Okay, dito sa ating binasa sa Book of Psalms chapter 18 verse 2. Nasabi nga, the Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my buckler and the horn of my salvation, and my high tower. Hallelujah. Yan po yung declaration ni Haring David. Sino ang Diyos sa buhay niya? Amen. So dapat kilala rin natin ang Diyos. Sino ang Diyos sa buhay natin? Amen.
So, dapat dinideklara natin kung sino nga ba ang Diyos sa buhay natin, kagaya ni Haring David. Napagandang gayahin po si Haring David. Sa kanyang mga declaration sa kanyang bibig. Sino ang Diyos sa buhay niya. Napakahalaga po yung pagdideklara. Kasi pag nagdideklara po tayo, may power po yan. May kapangyarihan. Na lumalabas sa ating bibig. At anumang dineklara natin sa buhay natin, sure po yan mangyayari sa buhay natin. Amen? Kaya napakahalaga po na magdeklara tayo sa bibig natin ng mga magagandang declaration. Okay? So, mayroon ngang sinasabi po sa Bible, sa book of Proverbs chapter 18 verse 21, na sinasabi ron, death and life are in the power of the tongue. Ang buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng dila, ng bibig. So, napaka-importante po na ang lumalabas sa bibig natin ay magaganda. Kagaya ng deklarasyon ni Haring David na sinasabi niya, the Lord is my rock and my fortress. So, and my deliverer. My God, my strength. Hallelujah. In whom I will trust. My buckler and horn of my salvation and my high tower. So, dito po sa declaration nito ni Haring David, ay bibigyan po natin ng emphasis ang bawat word. So, for example, sabi niya dyan ay, the Lord is my rock. So, bibigyan po natin yung word na rock. Yan. And the second, sabi ni David, my fortress. Yan. Bibigyan din po natin ng emphasis po yung fortress, yung pangalawang magandang keyword dyan. And the third, sabi dyan is my deliverer, pangatlo. So, bibigyan din po natin ng emphasis. So, i-word by word po natin itong Psalms 18 verse 2, yung declaration ni Haring David. Sino ang Diyos sa buhay ni David? Amen? Hallelujah. And then, my strength. Okay? So, sabi niya, my strength. May aking lakas. Yan yung pang-apat na declaration ni Haring David. Okay, ay pang-apat pala, my God. Yan. My God. Sabi niyan din, my strength. Okay, pang-lima. And then, sabi niya, in whom I will trust. In whom I will trust. Hallelujah. So, and then, ang susunod niyang declaration, pang-lima, sabi niya, my buckler. Yan, my buckler. So, and the horn of my salvation. Horn of my salvation and my high tower. So, yun po, ibibigyan natin ng mga emphasis po, yung mga importanteng keyword ng kanyang declaration. Hallelujah. So, kaya napaganda po itong mga declaration ni Haring David na naway maging declaration din po natin. Amen? Bilang mga anak ng Diyos. Hallelujah. So, ang pagdideklara po mga kapatid ay napaka-importante ito. Kasi dito makikita natin kung gaano natin kakilala ang Diyos. Amen? Kaya napaka-importante po kilala natin ang Panginoon. Kasi pag kilala natin ang Diyos, naku, kapatid, mapalad tayo. Ikaw nga mapalad na tao. Tayo ng pinakamapalad pag kilala natin ang Diyos. Amen? At anumang laban ng buhay, anumang problema masuong natin, masagupan natin, pagkilala natin ang Diyos. Sure, lagi tayong panalo. Amen? Purihin ang Diyos. So, yun po ang ating tatalakayin ngayon. Ngayon, pupunta na po tayo sa mga declaration ni Haring David. Bibigyan natin ng emphasis yung bawat salita. Okay, unahin po natin yung una, yung salitang rock. Yan. So, King David declaration, who God is in his life. Sino ang Diyos sa buhay niya. So, narito po ang mga ilang declaration ni David kung sino ang Diyos sa buhay niya. Okay, so number 1, na dapat, kung ano yung declaration ni David, dapat yun din ang declaration natin bilang anak ng Diyos. Number 1 declaration ni David na ating bibigyan ng emphasis sa oras na ito. Ang napaka-importante, ito rin pong declaration natin. Sino ba si David? Alam nyo, kung papag-aaralan natin ang background ni David, napakalawak. Siya yung taong
tinawag na a man after God's own heart. Talagang malapit siya sa puso ng Diyos. Kaya napaka-importante po na atin pong malaman kung sino ba si Haring David. Just imagine si David, sabi nga ng Bible, siya po ay kunting background kay David. Malawak kasi yung background ni David. Si David, tinagurian naman after God's own heart. Bakit? He's a worshiper. Si David ay worshiper. So, siya po ay palasamba sa Diyos, palaawit. Actually, kinuha nga siya ni King Saul bilang manunugtog. Si David, kaya nga tinagurian siya a man after God's own heart. Amen? At si David po ay siya po yung tumalo kay Goliath. So, dati shepherd boy lang po siya. Siya po ay tagapag-alaga ng mga tupa. Amen? So, balit bandang dulo po ay mayroon po siyang tinatawag na he's a man of courage. So, nung hinahamon po yung bansang Israel, may Goliath. Just imagine, 40 days, 40 nights, hinahamon ni Goliath ang Israel. Sabi ni Goliath, sino ang lalaban sa akin? Pumili kayo. Kung ako'y matatalo, alipinin nyo kami. Pero pag natalo ko kayo, aalipinin ko kayo. So, nangangatog na yung mga tuhod ng mga sundalo ni King Saul. Pati si King Saul, nangangatog din yung tuhod. Pero itong si David, sabi ng kanyang among si Jesse, anak, puntahan mo nga yung mga kapatid mo. Kasi yung mga kapatid ni David, mga sundalo ni King Saul Sabi niya, puntahan mo ron at dalhan mo ng tinapay. Dalhan mo na rin ng tinapay yung hari, si King Saul. Pumunta nga po doon si David at narinig niya na may naghahamon na isang Goliath na 9 poter ang tangkad. So napaka magiting naman dirigma. At yun nga, takot na takot po yung mga Israelites at pati yung si David o si Saul. Takot na takot si Saul at ang kanyang mga sundalo. Pero itong si David, talagang isa man of courage sabi niya sabi ng David in short, hindi tayo dapat masira ng loob. Sabi ni David, ako ang lalaban sa kanya. Sabi niya. So, sabi ni King Saul sa maikling istorya, hindi mo kaya ang Palestiyong yan. May gatas ka pa sa labi. Pero ano sabi ni David, mapilit si David. Sabi niya, ako po ang nag-aalaga ng mga kawan ng aking ama. Kapag mayroong mga leon, mga uso na lalapa sa mga alagan niya, sabi niya, hinasalubong ko yan at hinahawakan ko sa panga at aking ito'y pinapatay. Sabi niya, mapapatay ko rin ang Pilistiyong yun. So, sabi naman ni Saul, sige, labanan mo. Samahan ka naman ni Yahweh. Ito yung aking suoting pandigma, isuot mo. Pero nasabi ni David, hindi ko po, sinubukan niya kasi isuot. Hindi ko na po susuot to. Maluwag kasi sa kay David sabi ni David, hindi ako sanay dito Alam niyo kung saan sanay si David? Sanay siyang magtiwala sa Diyos. Kilala niya ang Diyos niya. Kaya ngayon ang declaration niya sa Book of Psalms the rock of my salvation. Hallelujah. My fortress. Wow. Kaya ang galing nitong declaration ni David. Isa-isay natin yan Amen. Kaya sabi ni David, mapapatay ko rin ang Pilistiyong yun. Hallelujah. So, purinan Diyos. So, ibig sabihin, napahinuhod si Saul pumayag na siya. Sige, labanan mo, samahan ka nawa ni Yahweh. Hallelujah. Alam niyo po, ang ginawa lang po ni David, dahil sanay nga siya magtiwala sa Diyos Hindi siya sanay sa pasuutang pandigma ni Saul ni Haring Saul. Hallelujah. So, anong ginawa ni David? Dumampot lang po siya ng bato. Hallelujah. So, halos 5 batong nidampot niya, pero alam niyo, isa lang ang nagamit niya. So, pag kikita ni Goliath kay David, alam niyo, sabi ni Goliath kay David, ano akala mo? Lalabanan mo'y aso?
halika nga rito at ipakain kita sa mga ibon. Pinutya niya si David eh. Pero anong sagot ni David? Sabi niya, ang dala mo, sibat at balaraw. Sabi ni David, napakatapang eh. Aman of cards eh. Napakatapang, ang dala mo sibat at balaraw. Sabi ni David. Pero lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh. Pupugutin kong ulo mo. Hallelujah. Puri ng Diyos. Ha? Alam nyo, nagduelo po si David, si Goliath. At alam nyo bang takbo ni David? Hindi tumatakbong papalayo. Habang siya tumatakbo, kinuha niya isang bato na makinis. Tapos nilagay niya sa kanyang sling. Habang tumatakbo, inaasinta niya ng ganon. Wow! Siguro sa loob-loob ni David, masarap itong tamaan. Laki ng noo. Malaki. So, habang inaasinta, maya-maya, pinakawalan niya. Boom! Puri ng Diyos, bumaon dito sa noo. Bumaon sa noo. And then, maya-maya, bumagsak ng pataob si Goliath. Ano ibig sabihin nun? Pag bumagsak po ng pataob ang si Biron, total defeat. Tapos nilapitan ni David si Goliath eh. Sabay kuha tinanggal niya yung itak ni Goliath at sabay pugot ng ulo. Pinugutan ng ulo si Goliath ni David. Napakaliit lang ni David. Maybe ang height niya halos halos 3'11 lang. Imagine mo lang, halos 4 feet lang ang tangkad niya. Napakaliit lang niya, musmus pa siya sa panahon yun eh. Hallelujah. Pero ibang klase si David, is a man of courage. Amen. Kilala niya ang Diyos niya. Ano nangyari? Nailigtas ni Haring David o ni David, hindi pa sa hari noon. Nailigtas ni David ang bayang Israel sa pangungutya ni Goliath. Kaya mga magulang mga kapatid, pagkilala natin ang Diyos, anumang Goliath ang harang-harang sa harapan mo, bagsaklat yan. Total defeat. Kaya matatalo natin lahat ng mga problemang dumarating sa buhay natin. Yung mga nakakaharap natin problema. Pagkakilala natin ang Diyos, sino siya. Kaya dapat alam natin kung sino ang Diyos sa buhay natin, kagaya ni David. Tanda natin si David, ang kanyang background, overcomer. Overcomer si David, mga kapatid. Hindi lang sa worshiper. Hindi lamang sa man of courage. Dati siya po ay shepherd boy. Pero bandang dulo dahil sa overcomer. Wow. Naging hari siya ng Israel. In short, siyang pumalit kay Saul. Amen. Mahabang istorya po yan. Kung babasahin po natin yan, nandoon po yan sa book of 1 Samuel. From chapter 16, chapter 17, chapter 18. So, makikita natin doon ang istorya ni Haring David. Paano siya naging hari? Sino si David? Hallelujah, napakalawak po kung ating babalikan o pag-aaralan yung background ni Haring David. So, binigyan ko lang po kayo ng foundation, yung background. Kasi napaka-importante. Kaya ito na-deklara ni David, sino ang Diyos sa buhay niya, dito sa book of Psalms chapter 18. Kasi kilala niya ang Diyos. Paano niya tinalo si Goliath? Amen? Okay, so punta na po natin ang mga ilang declaration ni David dito sa book of Psalms chapter 18 verse 2. So, iisa-isahin natin yung mga mahalagang keyword dito na mga declaration ni David. So, number 1 na declaration ni David ay yung salitang rock. Okay? So, sabi ni David, sa ating binasa kanina, the Lord is my rock. Amen? So, the Lord is my rock. So, yan po ang unang declaration ni David. So, number 1 na declaration ni David. So, sinabi niya sa sarili niya at maging sa sarili natin. Amen? So, dapat i-declare natin that God, He is our Savior and the rock of our salvation. So, Jesus is our Savior. Yun dapat deklara natin. God is our Savior and the rock of our salvation. Ang Panginoon ang ating tagapagligtas at bato ng ating kaligtasan. Yun ang dapat declaration natin.
Kasi sinabi ni David, ang Panginoon ang bato ng kanyang kaligtasan. Kaya ang unang dapat declaration natin, kagaya ng declaration ni David, God is our Savior and the rock of our salvation. So He is our Savior and the rock of our salvation. Amen? So, take note. Pag sinabi natin, the Lord is my salvation, or rock of my salvation, so, if we declare that the Lord is our salvation, is my salvation, or rock of my salvation, or our salvation, so, expresses the idea that God is the source of deliverance. Amen? Is the source of deliverance, rescue, and sure security. Amen. So in the book of Psalms chapter 62 verse 2, sa NIV translation, so it emphasizes that God is the foundation of our salvation. Amen. Our rock, solid assurance in times of trouble and need. Hallelujah. So, solid assurance in times of trouble and need. So, ano man ang mga pagsubok natin, mga kaguluhan, sa panahon ng ating mga pangailangan, siya po yung ating solid assurance, ang Panginoon natin. Amen? Take note, just as a rock provide stability and strength, God is our unchanging and reliable Savior who offers us redemption. Siya po ay nag-offer ng katubusan, nag-aalok ng katubusan, forgiveness, and eternal life through faith in Him. Amen. So, ang ating Diyos hindi nagbabago. At siya po ay reliable. That means trustworthy, maasahan na ating tagapagligtas who offers us redemption, na nag-aalok sa atin ng katubusan, ano pa? Forgiveness, kapatawaran, and higit sa lahat, eternal life. Buhay na walang hanggan. Papaano? Through faith in Him. Sa pamagitan ng panampalatay sa Kanya, iyon po ang napakagandang puso ng Diyos natin. Amen? As our rock of our salvation. Take note, by declaring the Lord as our salvation, or rock of salvation, we acknowledge His power. Kinikilala natin ang Kanyang kapangyarihan to save, para magligtas, protect, para ingatan tayo, and guide us through life's challenges, leading us to eternal victory in Him. Yun ang the best dyan. Eternal victory in Him. Amen? So by declaring the Lord as our salvation or rock of salvation, sa pamamagitan ng ating pagdideklara sa bibig natin, na siya yung bato ng ating kaligtasan, ulitin ko po, ibig sabihin niyan, we acknowledge His power. Kinikilala natin ang Kanyang kapangyarihan to save, para magligtas sa atin, to protect, para ingatan tayo, and guide us through life's challenges, so leading us to eternal victory in Him. Kaya nga si David, diniklaran niya na ang Panginoon ang bato ng kanyang kaligtasan. Kasi inacknowledge niya yung pagkilala niya na ang Diyos ang magliligtas sa kanya kay Goliath, mag-iingat sa kanya kay Goliath. Kaya yun ang bumubukas sa bibig ni David. So, ganun din naman tayo, di lamang si David. The moment na diniklara natin that Jesus, God is our salvation, or rock of our salvation, so we acknowledge His power, ang kanyang kapangyarihan. Take note, God is a powerful God. He's the omnipotent God. His power is unlimited. Amen. He can able to save us. He can able to protect us from any harm. Amen. The power of God is unlimited. Amen. Mayroon siyang kakayahan para ingatan tayo, protektahan tayo,
Ha? Samahan tayo, i-guide tayo sa tama. Amen? At iligtas tayo. Yun pong katotohanan mga kapatid. Kaya napaka-importante yun pagdideklara. Kagaya ni Haring David. Amen? At ang buhay natin ay magiging matagumpay. In the book of Psalm 62 verse 6 and 7, if you open your Bible, emphasizes the significance of God as our salvation and rock of refuge. Amen. He alone is my rock and my salvation. Sabi ni David, He is my fortress. I will not be shaken. Hallelujah. So, sabi ni Haring David, He alone is my rock. Siya lamang ang bato ng aking kaligtasan. He is my fortress. Siya yung aking kuta. I will not be shaken. Hindi ako mayayanig. Kaya hindi siya nayanig kay Goliath eh. Kahit nakinotya siya ni Goliath. Sabi niyang makita siya ni Goliath. Sabi ni Goliath, ano akala mo? Lalabanan mo yung aso? Halika nga rito at ipakain kita sa mga ibon. Ha? So, hindi siya nayanig. Naalala ko rin yan eh. Nung ako'y nagpatanggap sa pinsan ko, pinatanggap ko siya eh. Bilang Lord and Savior ng kanyang buhay. And then, sabi ko sa kanya, sige, at pupuntahan kita sa bahay mo at bibigyan kita ng Bible, Old and New Testament. So meaning, in short, pumunta pa ako roon sa kanilang tirahan. Kulang mag-isa. Duman ako sa eskinitang ganun. Yung mga dinadaanan ko, mga nag-iinuman, mga mapula na yung mga mata. Alam nyo, pagdating ko doon sa bahay ng pinsan ko, mayroon doon isang mama na mapula na yung mata, talagang lango sa alak. At nung makita ko, sabi sa akin, halika nga rito, basagin kong bungo mo. O siyempre, bilang tao, medyo nagugulat tayo. Pero sa biyaya ng Diyos po, makatag pa rin po ako. Puri ng Diyos. So, gumanyan lang po ako at nanalangin ako. Sabi ko, Panginoon, biguin niyo po yung masamang binabalak ng taong yan sa buhay ko, Panginoon, in Jesus' name. Ganun lang prayer ko, maiksi lang. Alam niyo, pag bilat ko ng ganun, parang bula. Biglang nawala. So, puri ng Diyos. Ang Diyos natin ay ating tagapagligtas, kapatid. Amen. Biglang nawala. At puri ng Diyos, nakauwi ko sa bahay ng malulhatit ligtas. Amen. So, yung daanan ko na yun, na nandyan, na pinagbantaan ako ng kampo ng kadiliman na yun. So, hindi nagtagumpay, mga kapatid. Parang bulang naglaho. So, di natin alam, mga anghel ng Diyos, mabilis yan eh. Pipick upin talaga niya yung mga kampo ng kadiliman sa isang kisap mata. So, pag ganyan ko, biglang nawala sa harapan ko eh. So, puri ng Diyos. So, yun ang ating Panginoon. Kaya pag mayroong mga problema tayong pinagdadaanan, mga Goliath, hindi ka masishake, mga problema. Like David, hindi siya na-shake, makita niya si Goliath. Ang takbo ni David, papalapit kay Goliath, hindi papalayo. Yun yung mga man of courage. Hallelujah. Kilala niya ang Diyos niya eh. Bato ng kaligtasan. Amen. Kaya sabi ni David, I will not be shaken. Hallelujah. Puri ng Diyos. So take note, our salvation and our honor depend on God. He is our mighty rock, our refuge. Puri ng Diyos. Habakkuk 3 verse 18. Open your Bible. Basahin natin, yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. Ang sabi ni Habakkuk. Tagalog, magagalak pa rin ako. Dahil ang Panginoong Diyos ang nagliligtas sa akin. Amen. Si Habakkuk din po ay dumaan ng mga problema. Pero anong sabi ni Habakkuk? Magagalak pa rin ako. Amen. Yet I will rejoice in the Lord. So ano man problema natin, huwag kang habang buhay nagmumukmuk at nagsisimangot. Hallelujah. Lagi nating tandaan. Sabi nga ni Paul sa Philippians 4 verse 4, rejoice in the Lord, and again I shall rejoice. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Psalm chapter 8 verse 8 o chapter 3 verse 8, ano sabi ni David? Salvation belongeth unto the Lord. Thy blessing is upon thy people.
Amen? Kayo, Panginoon, ang nagliligtas. Kayo rin po ang nagpapapala sa inyong mga mamamayan. Amen? Psalms 18 verse 46. Anong sabi ni David? The Lord liveth, and blessed my rock. Blessed be my rock, and let the God of my salvation be exalted. Hallelujah. Buhay kayo, Panginoon, sabi ni David. Karapat dapat kayo purihin o dakilain. O Diyos na aking batong kanlungan at tagapagligtas. Yan po ang pagkilala ni David. Sino ang Diyos sa buhay niya. Amen? Psalms 27 verse 1. Anong sabi ulit ni David? The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? Wow! Ang Panginoon ang aking ilaw at tagapagligtas, sabi ni David. Sino ang aking katatakutan? Siya ang nagtatanggol sa akin, kaya wala akong dapat katakutan. Kaya nga hindi siya natakot kay Goliath kahit napakatangkad niya. Purihin ng Diyos. Pag si Lord ang ating bato ng ating kaligtasan, wala tayong katatakutan, mga kapatid. Acts 4:12, tandaan po natin, neither is there salvation in any other. Why? For there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Amen? Walang sino man sa mundong ito, mga kapatid, ang makapagliligtas sa atin, kundi si Jesus lamang. Amen? So, ang ating tagapagligtas, mga magulang mga kapatid, ay walang iba kundi ang Panginoon. No other name. Amen? Wala nang ibang pangalan ang maaring makapagligtas sa atin. Gagaya ng declaration ni David. God is the rock of our salvation. Amen? Salvation belongeth to the Lord. Amen? Wala rito sa lupa ang tagapagligtas o makapagliligtas sa atin. Amen? Yung kayamanan mo, kayamanan natin, hindi yan makapagligtas sa atin. Mga gintot pilak, diamonds, mga matataas na pinag-aralan, wala dyan ang ating hindi yan makapagligtas sa atin. Mga kayamanan, mga ari-arian, kasikatan, hindi yan makakapagligtas sa atin. Mga kaibigan, walang makakapagligtas sa atin. Only Jesus can save you, can save me, can save us. No other name. Only the name of Jesus can save us. Amen? That's why we need to accept Jesus as our Lord and personal Savior. Amen? Jesus said, sa ating conclusion in the book of John 14 verse 6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father except by me, Jesus said. Amen? Kaya mga magulang at mga kapatid, napakahalaga si Jesus natanggapin natin bilang ating Panginoon at tagapagligtas. He is the rock of our salvation. Kagaya ni David, diniklaran niya ang Diyos ang Panginoon, ang bato ng kanyang kaligtasan. Kaya, puri ng Diyos, si David po ay overcomer. Amen? He is a man of courage, at kahit napakalaki ni Goliath, natalo niya. Bakit? Kilala niya ang Diyos niya. Amen? Nadiniklaran niya ang Diyos, ang Panginoon, ang bato ng kanyang kaligtasan. Kaya kapatid, tanggapin natin si Jesus na bato ng ating kaligtasan. At lagi nating ideklara, Jesus is the rock of our salvation. Kasi pag dideklara natin na si Jesus ang ating bato ng kaligtasan,
Ang ibig sabihin nun, tayo ay naniniwala sa Kanya, at ina-acknowledge natin ang Kanyang kapangyarihan, ang Kanyang pagliligtas, at ang Kanyang kakayahan na tayo ay Kanyang iingatan habang tayo ay nabubuhay. Amen? So, purihin ng Diyos. So, dyan lang po muna tayo magkatapos. Taas lang po natin ating dalawang kamay. Sundan nating maiksing panalangin na ito. Tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas ng ating buhay. Amen? Sabi natin, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit ako sa iyo, nagpapakumbaba sa iyong harapan. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Linisin niyo po ako ng banal na dugo. Binubuksan ko ngayon ang aking puso. Tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Isulat niyo po aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito aking dalangin. Amen. Amen. Una lang pong manalangin. Lord, thank you sa lahat po ng mga tumanggap sa iyo bilang Lord and Savior ng kanilang buhay. Pagpalain niyo po silang lahat. In Jesus' name, lubusan kailang makilala sa malalim at Bibliang kaparaanan. Marami pong salamat. Pagpalain niyo rin po, Lord, lahat ng mga nakinig niyo salita. Ano man ang kailang mga pangailangan, katagpuin mo, Diyos. Ito man ay physical, financial, material, emotional. Lord, katagpuin niyo po ang kailang pangailangan. Yung mga may karamdaman, Lord, pagalingin niyo po sila. In Jesus' name, walang imposible sa iyo, Lord. Sa pangalan ni Jesus, O God. Hallelujah. Salamat, Lord. You are a great healer, our great physicians, our big, wonderful doctor. In Jesus' name. Purihin ko, Diyos. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Lord, bago kami tuluyan magtapos, inaalaala namin sa prayer ang bayang Israel. Sabi mo sa iyong salita, sino mang magpala, magmahal sa iyong bayan, mamahalin mo at pagpapalain. Lord, we speak blessing, Panginoon, prosperity, Lord, divine protection, kapayapaan sa buong Israel. At salamat, Lord, na wala na pong mga digmaan, mga ganap sa Israel. Matigil na po ito ng lubusan sa pangalan ni Jesus. Salamat po at sa buong Middle East at sa buong mundo, maghahari ang kapayapaan, maging ang Russia, Ukraine. Salamat na ito po ay nagwakas na rin po. Hindi na po ito matatapos na rin po ang mga digmaang ito. Jesus name. At ang bayang Pilipinas, patuloy mo rin pagpalain at ingatan at pagharian niyo po, Panginoon, ang bayang ito. Maging ang mga namumuno sa bayang ito, simula sa aming Pangulo hanggang sa pinakamababang namumuno sa bayang ito. Ang aking panalangin na patuloy, Diyos, na sila ay patnubayan mo sa kailang pamumuno at lahat sila ay maging God-fearing, Lord, in Jesus' name. At i-bless na rin po ekonomiya ng aming bayang Pilipinas at patuloy mong kubiran ng dugo at ingatan ang bayang ito. Maging ang mga aksidente sa mga kalsada ay mazeroin na rin po ito sa pangalan ni Kristo Jesus. I declare no more accident na po sa aming bayang Pilipinas, Lord, sa mga kalsada. In Jesus' name, Lord, we thank you. We glorify your holy name, Lord. All honor, glory, power belongs to you. In Jesus' name, Amen. Amen. Purihin ng Diyos. So, God bless po sa lahat. Bago tayo tuluyan magtapos, so, mayroon lang po tayong palaala. So, I encourage everyone to attend our Sunday service celebration every Sunday. 9 o'clock in the morning, doon lamang po yan sa may harap ng Ilibit Town Center, sa may number 500 Hillcrest Village, Camarin Road, Caloocan City. And every Wednesday, 8 p.m. sa ating online and intercessory prayer through Google Meet. So I encourage everyone to join. At maging sa ating FB page, sa ating Jesus Christ Saves Global Outreach Camarin Family FB page. So mag-like din po tayo. At para patuloy tayo na makapakinig ng salita ng Panginoon. Amen. So God bless po sa lahat. Bye-bye.